Alam mo, naranasan mo na ba yung mamuno o kaya humarap sa isang desisyon na parang, nako, paano ba to? Yung tipong salungat talaga yung data, yung mga numero, o kahit yung sinasabi ng karamihan doon sa pangarap mo o sa direksyon na nararamdaman mong tama. Yung parang suntok sa buwan talaga. Dito yata nasusukat yung bigat ng leadership, di ba? Oo, tama ka dyan. At madalas doon mismo sa tensyon na yan, doon lumalabas yung mga pinaka-importante, mga makabuluhang hakbang natin. Sa pagitan nga ng realidad na nakikita at yung pangako na pinanghawakan. Exactly. Kaya naman ngayon, ang gagawin natin, sisirin natin yung mga kaisipan mula sa ilang bahagi ng isang material na katuon to sa leadership at pananampalataya. Particular doon sa idea ng seeing through God's promises, not human limitations. Maganda yan. Ang goal natin, simple lang. Himayin kung paano pwedeng mag-iba yung takbo ng pamumuno mo ng mga desisyon mo. Kung ang sandalan mo, hindi lang yung mga, alam mo na, spreadsheets at surveys, kundi pati yung mga pangako ng Diyos. Interesting. Handa ka na bang sumisid kasama namin? Tara, simulan natin doon sa pinakaugat ng tension. Yung parang magkalaban na katotohanan at pangako. Okay. Madalas kasi bilang leader, para kang nasa Y-junction, di ba? Sa isang banda, nandyan yung tinatawag nating human probability. Ito yung base sa datos, sa metrics, forecasts, yung mga feasibility study, kumbaga yung nakikita, yung nasusukat. Oo, yung tangible. Tapos sa kabilang banda naman, nandoon yung divine promise. Yung conviction mo, yung pangarap na parang binigay sa'yo, yung sinasabi ng faith mo na posible, kahit sabihin pa ng numero na imposible. At ang hirap minsan, no? Kasi madalas tayong nakukulong doon sa tinatawag ng source natin na tyranny of the tangible. Kung ano lang yung nakikita ng mata, nahahawakan o nabibilang ng calculator, yun lang ang totoo para sa atin. Ito yung tinatawag na facts. Halimbawa, simple lang. May 10,000 pesos lang tayo sa bangko para sa proyektong kailangan ng 100,000 pesos. Fact yan. Malinaw. At mahalaga yung facts. Di natin pwedeng isantabi yan. Importante yan para malaman natin kung nasaan tayo ngayon. Pero ito yung catch. Hindi dapat ito ang magtagda kung hanggang saan lang tayo pwede. Dito napapasok yung konsepto ng faith o pananampalataya. Okay. At hindi ito yung, alam mo yon, wishful thinking lang o bulag na pag-asa. Sabi nga sa Hebreo, di ba? Ito raw yung kasiguruhan sa mga bagay na inaasahan. Yung katibayan sa mga bagay na hindi pa nakikita. Parang tulay siya, kumbaga, mula doon sa current fact, papunta doon sa ipinango. Gets ko. So, hindi nito binabaliwala yung fact na 10,000 pesos lang yung pera. Hindi. Pero, binibigyan ng ibang frame. Parang, oo, 10,000 lang ang nakikita ko. Pero naniniwala ako sa Philippians 4.19 na pupunan ng Diyos ang lahat ng aking pangangailangan. Ganon. Eksakto. Yun. Yung faith ang nagiging connector sa kasalukuyang sabihin nating kakulangan at doon sa pangako ng provision. Okay. At yung pangatlong elemento, yung future promise mismo. Yung pangako ng Diyos para sa hinaharap. Mahalagang tandaan natin, hindi to prediction lang na pwedeng pumalya. Ito'y isang declared outcome mula sa Diyos. Para bang sinasabi niya, ito ang gagawin ko. Ito yung nagiging true north natin. Tulad nung kay Abraham, di ba? Pangako sa kanya na magiging ama ng maraming bansa, kahit na ang facts noon, matanda na sila ni Sarah, wala pang anak. Yung pangako ang naging guide, hindi yung biological limitations nila. So, facts, nasaan ka ngayon? Future promise, saan ka gustong dalhin ng Diyos? Faith, ang tulay para makarating doon. Mukhang simple pakinggan, no? Pero bakit ang hirap gawin sa practice? Ayan na nga. At dito pumapasok yung sinasabi ng source natin na parang baliktad madalas ang ginagawa natin. Kadalasan kasi, yung promise ni Lord, sinasala natin gamit yung facts natin. Ang labas tuloy, ang ganda sana niyan Lord, pero imposible kasi ito yung numbers natin.
Oo nga, no? Ang hamon sa atin ay baliktarin yung filter. Salain natin yung facts gamit yung pangako ng Diyos. Tingnan yung 10,000 pesos sa bangko sa liwanag ng Philippians 4:19, hindi baliktad. Uy, may naalala kong kwento sa Bible na parang perfect example nito. Yung sa aklat ng mga bilang, di ba? Sa Kadesh Barnea. Oo. Yung mga espiya. Yun! Nagpadala si Moses ng 12 espiya para silipin yung lupang pangako. Dapat, mga 11 araw lang yung biyahe pero naging 40 years sila sa desyerto dahil sa report ng mga espiya. Grabe no? Pagbalik nila, 10 sa kanila, iisa ang tono. Nagsimula sila sa facts na okay naman, na sang-ayon sa promise. Oo, totoo ngang mayaman yung lupa, gatas at pulot. Nagpakita pa nga ng preba, di ba? Yung kumpol ng ubas. Oo, yung sobrang laki. Pero may malaking pero. Sabi nila, pero, nako, ang lalakas ng tao doon, yung mga lungsod, ang titibay, tapos may mga higante pa kaming nakita. Yung salitang pero na yun, parang binuran niya lahat ng magandang nakita nila. Ginamit nila yung facts, yung mga higante, para kontrahin yung pangako ng Diyos na ibibigay niya yung lupain. Ito yung tinawag ng source na promise but report. Pero merong dalawa, sina Caleb at Joshua, na iba yung dating. Hindi naman nila tinanggi yung facts, di ba? Hindi nila sinabing, ay, walang higante doon. Hindi. Kinilala nila yung realidad. Pero, ang naging focus nila yung pangako. Ang sabi ni Caleb, sugurin na natin agad, sakupin na natin, kayang-kaya natin sila. Hindi yung paano tatalunin yung higante, yun ang nagdikta. Kundi yung ano na sinabi ng Diyos. Ibibigay ko sa inyo yan. Sila yung may promise therefore o kaya giants so what na mindset. Galing. Tama. At yung pinaka-tragic para sa akin, yung sinabi ng 10 tungkol sa sarili nila. Sabi nila, sa aming paningin, para kaming mga tipaklong lamang. At ganun din kami sa paningin nila. Ouch! Sila mismo yung nag-label sa sarili nila na talunan. Yung internal narrative nila ang maging external reality nila. Hindi sila natalo ng mga higante sa Kinaan eh. Natalo sila ng mga higante sa isip nila. Yun yung grasshopper default. Alam mo, habang pinag-uusapan natin to, napaisip ako bigla, saan kaya sa buhay ko o sa buhay mo na nakikinig ngayon, saan kaya tayo nagiging parang tipaklong sa sarili nating tingin? Dahil ba sa laki ng quota sa work? O sa parang imposibleng problema sa pamilya? O kaya sa kakulangan ng resources para sa isang project o ministry? Saan natin hinahayaang mas malakas yung pero ng facts kaysa dun sa kaya ng pangako? Nakaka-convicto ah. At natural lang din naman na may magtatanong, okay, gets ko yan, pero hindi ba delikado yun? Hindi ba parang irresponsable na basta ka na lang susugod kahit alam mong kulang ka? Oo nga no, may point din yun. Dito, kailangan nating linawin yung pagkakaiba ng tinatawag na faith-informed realism sa blind optimism. Hindi sila pareho. Okay. Paano yun? Kasi yung blind optimism, parang yan yung sinasabi mong, tatawid ako dito sa EDSA, nang nakapikit, bahala na si Lord. Tama ba? Oo, parang ganun. Hindi mo pinapansin yung facts, yung mga rumaragasang bus at kotse, umaasa ka lang sa himala nang walang pag-iingat, walang plano. Sabi nga sa source, kahangalan yun, hindi faith. Samantalang yung faith-informed realism, kinikilala nito yung facts. Tinitingnan nito yung masasakyan sa EDSA. Ina-assess yung panganib. Gets? Okay. Pero, hindi ito napaparalisa ng facts. Sinusuri nito yung facts sa liwanag ng mas mataas na katotohanan, yung kapangyarihan at gabay ng Diyos. May kasama itong matalinong pagpaplano, may pagkilos. Pero yung fuel ng pagkilos, yung pananampalataya, hindi ito passive waiting, active trusting to. Parang si Nehemia, humasok sa isip ko, realista siya, di ba? Nung umuwi siya sa Jerusalem, hindi siya basta nag-assume lang. Gabi, palihim niyang inikot, in-inspection yung mga sirang pader. Fact-finding. Oo, tinignan niya mismo kung gaano kalala yung problema. Pero hindi siya tumigil doon. Tama ka dyan.
Kasi bago pa man siya umuwi, anong ginawa niya? Nanalangin siya ng time team. Nakarecord yun sa Nehemiah 1. At habang ginagawa yung project, tuloy ang panalangin. Pero hindi lang siya nagdasal, gumawa siya ng plano. Detalyado, hinati yung trabaho, nag-assign ng pamilya kada section, nag-organize ng depensa laban sa mga kalaban. Oo nga. Yung sinabi sa Nehemiah 4:9, ito yung parang golden rule. Ngunit kami ay nanalangin sa amang Diyos at naglagay kami ng bantay, araw at gabi. Hindi lang or, kundi and. Panalangin at pagbabantay, pagtitiwala at pagkilos, sandok sa isang kamay, espada sa kabila. Wow! Galing ng example. Pero, paano natin mahahanap yung balancing yan sa araw-araw? Parang ang hirap i-maintain yan, no? Well, isang practical suggestion mula sa ating pinag-uusapan ay yung pagbuo ng tinatawag na promise portfolio. Promise portfolio? Ano yon? Parang investment? Medyo. Nung una ko ngang nabasa, yun din naisip ko. Pero ang ganda ng concept. Hindi siya basta listahan lang ng Bible verses. Isa siyang, kumbaga, buhay na koleksyon. Isang strategic asset mo para patatagin yung faith mo at gabayan ka sa mga desisyon. Lalo na kapag maingay yung facts o mababa yung probability. Parang personal na arsenal mo ng katotohanan laban sa duda at takot. Ano daw ang laman nito? Meron daw 3 pangunahing bahagi. Una, yung biblical promises. Ito yung mga foundational deposits mo, mga direktang pangako galing sa Bible na relevant sa iyo sa mga hamon mo. Halimbawa, karunungan, di ba? Santiago 1.5. Provision, Philippians 4.19. Lakas at tapan, Joshua 1.9. Gabay, Kawikaan 3.5-6. Marami yan. Ang payo pa nga, isulat mo yung buong verse, hindi lang yung reference para mas tumatak sa puso't isip mo. Makes sense. Okay, ano yung pangalawa? Pangalawa, yung personal experiences of God's faithfulness. Ito yung parang historical ledger mo. Talaan ng mga personal mong karanasan kung paano naging tapat ang Diyos sa iyo noon. Para kang nagtatayo ng mga Ebenezer Stone, yung mga bato ng pagtulong, di ba? Mga paalala. Isulat mo. Anong sitwasyon? Anong pangako pinanghawakan mo? Paano siya kumilos? Anong natutunan mo? Kahit maliliit na bagay, isulat mo. Mahalaga yan. Parang journal ng katapatan niya. Maganda yan. At pangatlo, yung testimonies of others. Ito yung cloud of witnesses mo, sabi sa Hebreo. Mga kwento ng katapatan ng Diyos sa buhay ng ibang tao, mga kakilala mo, mga nasa history, mga nasa Bible. Nakakapagpalakas ng loob pag nalaman mong hindi ka nag-isa sa ganitong journey ng faith, di ba? Totoo. So meron kang Bible promises, personal experiences, tapos testimonies ng iba. Pero hindi lang to pang display, di ba? Paano siya nagiging strategic asset sa pamumuno? Ayon, mga gamit mo siya bilang una, pampalakas loob pag umatake yung duda. Pangalawa, gabay sa pag-discern. Anong pangako kaya ang relevant dito sa decision na to? Pangatlo, focus sa panalangin. Mas specific ang prayers mo. Pang-apat, pwede mong gamitin sa pagcast ng vision sa team mo para alam nila kung saan nanggagaling yung pag-asa mo. Okay. At pinaka-importante siguro, basehan sa paggawa ng matatapang na hakbang. Lalo na pag yung data, kulang. O kaya sinasabi, wag. So, hindi lang to basta feeling positive lang. Ito ay pag-aarmas talaga sa sarili ng katotohanan ng Diyos. Ang hamon talaga sa atin simulan tong buuin. Kahit paunti-unti lang, isang verse, isang experience, isang testimony. Merong isang magandang halimbawa nito sa history. Si George Mueller, doon sa Bristol, England, noong 19th century. Nagtayo siya ng mga orphanage na kumalinga sa libu-libong bata. Oo, narinig ko na siya. Ang kakaiba sa kanya, hindi siya kailanman direktang humingi ng pera sa tao. Ang sandigan niya lang yung mga pangako ng Diyos. Partikular yung Psalm 68.5 na ang Diyos daw ang ama ng mga ulila. Sobrang daming kwento na eksakto lang darating yung pagkain o pera pagkatapos nilang manalangin. Yun ang leadership na nakaangkla sa pangako, hindi sa bank statement. Grabe, no?
Grabe nga. Nakaka-inspire pero at the same time nakaka-challenge. Kasi sa panahon natin ngayon, 'di ba, puro data analytics, polls, projections, parang mas kailangan natin ng mga leader sa pamilya man 'yan, sa trabaho, sa community, sa church na may ganitong klasing pananaw. Yung hindi lang sa spreadsheet nakatingin, kundi nakikita din sa mga pangako ng may kapal. Oo. Kasi ang panganib kapag palagi nating pinapairal yung limitations-based thinking, hindi lang tayo nalilimitahan pati yung pagtingin natin sa Diyos parang lumiliit. Para bang kinakahon natin siya sa kung ano lang yung kaya nating isipin o gawin. Nawawala yung potential for breakthroughs, yung mga bagay na higit sa kaya natin. Tama. Sa kabilang banda naman, yung reward ng pagsunod sa pananampalataya. Kahit mahirap, yun yung mararanasan mo mismo, yung power niya. Magkakaroon ka ng kakaibang linaw ng isip, magiging inspirasyon ka pa sa iba, at higit sa lahat, personal kang lalago at titibay. Kaya para sa iyo na nakikinig, heto yung ilang praktikal na hamon mula sa pinag-usapan natin. Una, maglaan ka ng ilang minuto. Magnilay ka. Saan sa buhay mo ngayon ang parang mas nangingibabo yung facts or limitations kesa sa pangako? Be honest with yourself. Mahirap yan, pero kailangan. Wag nang bukas na lang. Kahit isang entry lang muna. Pangatlo, tukuyin mo yung isang specific na area. Saan ka ba tinatawag ngayon na gumawa ng isang matapang na hakbang ng pananampalataya? Ano yung isang maliit na Nehemiah step, yung unang konkretong hakbang ng pagsunod, gaano man kalihit na pwede mong gawin sa next 24 to 72 hours? Isulat mo yan. Actionable step. Oo. At pang-apat, kung kaya, ibahagi mo yung intention mong yan sa isang mapagkakatiwalaang kaibigan o mentor. Malaking bagay yung accountability, di ba? Oo naman. Kasi tulad ng sabi natin kanina, yung pagpili sa report ni Caleb at Joshua kaysa dun sa report nung 10, hindi lang yan sinaunang kwento. Pang-araw-araw na desisyon yan na hinaharap nating lahat. Tama. Sa bawat hamon, sa bawat kakulangan, sa bawat higanteng humaharang sa atin, meron tayong pagpili na gagawin. Magpapatalo ba tayo sa nakikita nating limitasyon o hahakbang tayo ayon sa hindi nakikita pero tinitiyak na pangako? So bilang buod na lang siguro yung pinakapuso ng ating pinag-usapan ngayon ay yung pag-shift mula sa leadership na nakasentro yang sa kung anong kaya ng tao at ng resources papunta sa leadership na nakaangkla sa mga pangako ng Diyos na hindi nagbabago. At hindi ito pagtakas sa realidad, linawin natin kundi pagbibigay ng tamang interpretasyon sa realidad gamit yung lente ng pananampalataya. Magandang summary yun. At iiwan namin sa iyo itong isang kaisipan. Paano kung yung mga pinakamalalaking problema o higante na kinakaharap mo ngayon, yung budget cut na yan, yung mahirap na boss, yung conflict sa team, yung parang imposibleng deadline, ay hindi pala sign para sumuko ka? Paano kung yan mismo ang palatandaan na nasa loob ka na ng lupang pangako? Kasi doon lang naman talaga may mga higanting kailangang harapin, di ba? Makes you think. Ano kaya yung mga higante mo ngayon? At ano ang katapat na pangako mula sa Diyos na pwede mong isulat sa iyong promise portfolio at panghawakan habang ginagawa mo yung susunod mong Nehemiah step?